Inagaw mo ang asawa ko, sinunog mo ang mukha ko, at pinatay mo ang anak sa sinapupunan ko. Habang nagpapakasarap sila sa yamang hindi kanila, naiwan akong naghihingalo sa abo. Wala kang silbi, Clarissa. Ang huling salitang iniwan niya, ngunit nagkamali sila. Hindi ako naging abo, naging apoy ako. Handa na ba silang salubungin ang nagbabagang impyerno ng isang inang inalisan ng lahat? Hindi ko na talaga kaya ang pagiging pabigat niya, Diana. Sobrang boring niyang kasama, hindi marunong mag-ayos. Kung hindi lang dahil sa mana niya, matagal ko na siyang iniwan. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng kanilang tahanan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Clarissa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol na kulay asul na may borda pa ng maliliit na bituin. Ito sana ang sorpresa niya para sa kanilang anibersaryo, ang balitang matagal na nilang hinihintay. Isang bagong buhay na nagsisimula nang tumibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Nadama ni Clarissa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabigat na pagpintig sa kanyang mga piluka, na tila ba ang sahig ay naging putik na gustong lamunin ang kanyang buong pagkatao. Ang munting sapatos na kanyang hawak ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa malambot na alpombra nang walang anumang ingay, gaya ng kanyang mga pangarap na tahimik na nagkadurog-durog sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim, pilit na tinitipon ang natitirang lakas sa kanyang nangangatog na tuhod bago niya itinulak ang pinto ng silid. Marco, anong ibig sabihin nito? Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, puno ng pait, na hindi na kayang ikubli ng kahit anong pagpapanggap. Tumayo si Diana mula sa pagkakasandal sa balikat ni Marco, isang mapanuyang ngitongi. Ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang buhok. Oh, Clarissa, nandyan ka pala. Why act so surprised? You're so pathetic. Talaga bang akala mo ay sapat na ang pagiging mabait at masunuring asawa para manatili sa iyo ang isang lalaking gaya ni Marco? Lumingon si Marco, ngunit walang bakas ng pagsisisi o gulat sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig na pagkadiri ang nakita ni Clarissa. Stop making a scene, Clarissa. You're so desperate. Look at yourself. You're just a shadow of the woman I married. Wala ka nang silbi sa akin kundi ang pera at ari-arian na iniwan ng mga magulang mo. Ang bawat salita ay parang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dinala sila ng sitwasyon patungo sa kusina, kung saan ang amoy ng masarap na hapunan ay humahalo sa tensyong bumabalot sa bawat sulok. Isang malaking kawali ng kumukulong mantika ang nasa ibabaw ng apoy, naglalabas ng usok na sumasayaw sa hangin. Layuan mo ako, Marco. Ibigay mo sa akin ang respeto bilang asawa mo at bilang ina ng anak mo. Sigaw ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luhang hindi na mapigilan. You don't deserve any respect. Sabat ni Diana, at sa gitna ng matinding selos at galit, itinulak niya ng buong lakas si Clarissa. Ang lahat ay tila tumigil. Ang katawan ni Clarissa ay nawalan ng balanse at bumagsak patungo sa nagbabagang kalan. Ang kawali ng kumukulong mantika ay tumama sa gilid ng mesa at ang mainit na likido ay bumuhos sa kanyang mukha. Isang matinding hapdi na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita ang bumalot sa kanyang balat. Parang libu-libong nagbabagang karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang laman. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang kamay ay automatikong humawak sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang isang mainit at malapot na likidong dumadaloy sa kanyang mga hita. Isang senyales ng buhay na unti-unting kumakawala sa gitna ng trahedya. Ang anak ko.
Marco, ang anak natin. Ang kanyang tinig ay naging isang garalgal na paghingi ng saklolo. Ngunit sa halip na tulungan siya, ang huling nakita ni Clarissa ay ang likod ni Marco na papalayo. Hila-hila ang nanginginig na si Diana. Ang kanilang mga hakbang ay lumilikha ng tunog ng pag-iwan. Bawat segundo ay lalong naglalayo sa kanya sa kaligtasan. Umalis na tayo rito, Diana. Pabayaan mo na siya. Sasabihin nating aksidente ang lahat. Ang huling narinig ni Clarissa ay ang tunog ng pintong malakas na nagsara, kasunod ng nakabibinging katahimikan ng pagkakanulo. Ang apoy mula sa kalan ay nagsimulang gumapang sa mga kurtina, lumilikha ng isang kulay kahel na liwanag na yumayakap sa kanyang naghihingalong katawan. Sa gitna ng usok at hapdi, isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan, parang isang awit na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa dilim. Kung ang pag-ibig ay dapat na nagliligtas at nag-aalaga, bakit ang pag-ibig mo ang siyang pumatay sa akin? Ang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay, isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang makapal na kumot. Nang dahan-dahang idilat ni Clarissa ang kanyang mga mata, ang tanging tumambad sa kanya ay ang puting kisame na may mga bitak na tila nagkukwento ng mahabang panahon ng pagpapabantog. Ang bawat bahagi ng kanyang mukha ay nababalot ng makapal at mahigpit na gasa na nagbibigay ng pakiramdam na siya ay isang bilanggo sa loob ng sarili niyang balat. Ang amoy ng murang antiseptiko at lumanang gamit ay nanunuot sa kanyang ilong, isang paalala na wala na siya sa marangyang silid na dati niyang kinagisnan. Sa tabi ng kanyang higaan, isang matandang lalaki na may mga linyang ukit ng hirap sa muka ang tahimik na nagbabantay. Si Mang, ang taong naglakas loob na pumasok sa nagbabagang apoy upang hanguin siya sa tiyak na kamatayan, ay nag-angat ng tingin nang marinig ang mahinang pag-ungol ni Clarissa. Gising ka na pala, Ineng. Ang mahinahong tinig ng matanda ay may bahid ng labis na awa. Nais sanang magsalita ni Clarissa, nais niyang itanong kung nasaan siya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang kanyang kamay, na dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang tiyan, ay natigilan ng maramdaman ang kakaibang kaganapan. Isang kawalan na mas masakit pa sa lapnos na balat ng kanyang mukha. Ang dating ombok na kinalalagyan ng kanyang pag-asa ay patag na ngayon, kasing patag ng isang disyerto pagkatapos ng bagyo. Tumingin siya kay Mang nang may mga matang nagsusumamo, naghahanap ng kasagutan na ayaw niyang marinig. Yumuko ang matanda, hindi kayang salubungin ang titig ng babae. Patawad, Ineng. Ginawa ng mga doktor ang lahat, pero hindi na kinaya ng bata ang tindi ng trauma at ang usok na pumasok sa iyong katawan. Wala na siya. Isang hikbi ang gumapang mula sa dibdib ni Clarissa, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng manipis na sapin at ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa gilid ng higaan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay tila isang malaking alon na tumangay sa huling piraso ng kanyang katinuan. Sa sandaling yon, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa mundong ito ay ang init ng mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata, na mabilis na sinisip-sip ng mga puting tela sa kanyang mukha. Sa sulok ng maliit na silid, isang lumang telebisyon ang nakabukas ng walang boses, ngunit ang mga imaheng lumalabas doon ay sapat na upang magliyab muli ang galit sa kanyang puso. Nakita niya si Marco, ang lalaking kanyang minahal ng higit sa sarili, na nakatayo sa harap ng isang magarang kabaong na napapalibutan ng mga puting bulaklak. Nakasuot ito ng itim na barong. Ang mukha ay nakatago sa likod ng isang panyo habang tila humihagulgol sa harap ng mga mamamahayag. Ang nakasulat sa ibaba ng screen ay parang isang malupit na biro. Clarissa Monteclaro, yumao sa isang trahedyang aksidente sa kanilang tahanan.
Hindi makapaniwala si Clarissa habang pinapanood ang pagganap ni Marco bilang isang nagdadalamhating biyudo. Ang lalaking nag-iwan sa kanya sa gitna ng apoy ay tinatamasa ngayon ang simpatya ng publiko at, higit sa lahat, ang kontrol sa kanyang mga ari-arian. Ang bawat pagtulo ng luha ni Marco sa telebisyon ay tila mga patak ng asido na lalong nagpapahapdi sa kanyang mga sugat. Sa likod ni Marco, nakita rin niya si Diana na nakasuot ng simpleng itim na damit, umaakto bilang isang tapat na kaibigan na umaaliw sa naulilang asawa. Ipinikit ni Clarissa ang kanyang mga mata. Pilit na iniwaksi ang mga imahe ng pagkakanulo. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang kanyang mukha ay wala na. At ang kanyang anak ay naging isang anghel na bago pa man masilayan ang liwanag. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kinalalagyan, naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang balikat. Huwag kang sumuko, Ineng. May dahilan kung bakit ka nabuhay. Bulong ni Mang. Kinuha ng matanda ang isang maliit at lumang pitaka mula sa kanyang bulsa. Mula rito ay inilabas niya ang isang gusot na piraso ng papel, isang calling card na tila matagal nang nakatago. Noong nagtatrabaho pa ako sa malaking ospital sa lungsod, nakilala ko ang isang doktor. Hindi siya ordinaryong doktor. Sinasabi nilang kaya niyang ibalik ang buhay sa mga bagay na itinuring ng patay. Siya lang ang tanging pag-asa mo kung gusto mong bawiin ang lahat ng kinuha sa'yo. Tinitigan ni Clarissa ang maliit na papel na hawak ng matanda. Ang pangalang nakasulat doon ay tila isang sumpa at isang pangako sa parehong sandali. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagtatanong kung may puwang pa ba para sa isang tulad niya sa mundong kinalimutan na siya. Ngunit habang naaalala niya ang malamig na likod ni Marco, napapalayo sa kanya sa gitna ng apoy, isang bagong uri ng init ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Hindi init ng apoy na sumunog sa kanya, kundi ang init ng isang determinasyong walang katulad. Muli kaya niyang masisilayan ang sarili sa salamin nang hindi natatakot sa halimaw na nilikha ng kanilang kasamaan, o habang buhay na lamang siyang magtatago sa likod ng mga basahang ito habang ang kanyang mga kaaway ay nagpapakasasa sa kanyang pagkawala. Ang gabi ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay natatakot huminga. Sa gitna ng dilim, isang lumang gusali na nakatago sa dulo ng isang makitid na eskinita ang nagsisilbing huling kanlungan ng mga taong kinalimutan na ng mundo. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa sementadong sahig ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa mga dingding, habang ang kanyang buong katawan ay nakabalot sa isang malapad na itim na balabal at ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng makapal na belo. Sa loob ng isang maliit na silid na puno ng amoy ng lumang papel at malinis na gamot, nakaupo ang isang lalaking ang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng kalungkutan. Si Dr. Gabriel ay hindi tumingin nang bumukas ang pinto. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitang medikal. Ang bawat paggalaw ay puno ng katumpakan, ngunit tila walang buhay. Gabi na para sa isang konsultasyon at wala akong tinatanggap na pasyente na walang appointment iyo. Ang kanyang boses ay malamig, kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa awang ng bintana. Huminto si Clarissa sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla ng kanyang dibdib. Hindi ako narito para sa isang simpleng konsultasyon, Doc. Ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng pinagsamang takot at determinasyon. I was told that you are the only one who can bring back what was stolen from me. Not just my face, but my soul. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon habang pinagmamasdan ang figura sa kanyang harap. Plastic surgery is not magic, miss. Kung naghahanap ka ng himala para lang bumalik ang ganda mo at makuha muli ang atensyon ng mundo, maling pinto ang pinasukan mo. I don't deal with vanity. Isang mapait na ngiti ang gumuhit
sa ilalim ng belo ni Clarissa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, ang mga daliri ay nanginginig. Habang dahan-dahang tinatanggal ang mga aspile na humahawak sa kanyang belo. Nang bumagsak ang tela sa sahig, tumambad ang mga puting gasa na bumabalot sa kanyang buong mukha, maliban sa kanyang mga mata na tila nagliliyab sa gitna ng abo. It's not about vanity, Doc. It's about justice. It's about a mother who lost her child because the world thought she was too weak to fight back. Natigilan si Gabriel. Sa unang pagkakataon, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mabilis na kislap ng pagkagulat na sinundan ng isang malalim na pag-unawa. Ang salitang ina at ang bigat ng pagkawala ay tila tumama sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang ibinaon. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Clarissa. Ang bawat paghakbang niya ay tila sinusukat ang bigat ng dusa na dala ng babaeng ito. Doc, pakiramdam ko wala na akong natitira. Wala na akong pangalan, wala na ring pamilyang matatawag, at tila nawala rin ang mga pangarap ko. Mahinang sabi ni Clarissa. Namuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ang tanging natitira sa akin ay ang galit at sakit na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Gusto kong magsimula muli. Gusto kong iwan ang dating ako at bumuo ng panibagong pagkatao. Tulungan ninyo ako, Doc. Kailangan ko ng pagkakataong baguhin ang direksyon ng buhay ko. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng bawat paghinga nila. Nakita ni Gabriel sa mga mata ni Clarissa ang isang uri ng lakas na hindi matatagpuan sa mga ordinaryong pasyente. Nakita niya ang sarili niyang mga sugat, ang sarili niyang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Dahan-dahan niyang inabot ang isang bahagi ng gasa sa mukha ni Clarissa. Ang kanyang hawak ay kasing gaan ng isang balahibo, tila natatakot na makasakit palalo. This will be painful, Clarissa. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay meron ng bahid ng kakaibang animo. Hindi lang pisikal na sakit ang titiisin mo, kakailanganin mong burahin ang bawat bakas ng taong minahal mo noon. Kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. You will be a stranger even to your own reflection. I have been a stranger to myself since the day they left me to burn, Doc. Sagot ni Clarissa ng walang pag-aalinlangan. Just tell me what I need to do. Lumingon si Gabriel sa isang litratong nakataob sa kanyang mesa, isang alaala ng isang buhay na wala na rin. Pagkatapos ay muli siya niyang humarap kay Clarissa na may bago at mas matatag na tingin. Then, from this moment on, Clarissa Monteclaro is dead. You will be my masterpiece. You will be Isabella. Isang mabigat na desisyon ang nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa, sugatan. Habang inihahanda ni Gabriel ang mga kagamitan para sa unang serye ng operasyon, naramdaman ni Clarissa ang isang kakaibang uri ng kapayapaan sa gitna ng kanyang takot. Ang bawat hibla ng kanyang lumang pagkatao ay tila dahan-dahang kumakawala. Inihahanda ang sarili para sa isang masakit ngunit kinakailangang pagsilang muli. Ngunit sa likod ng pangakong ito, ng bagong mukha, handa na ba ang kanyang puso na harapin ang katotohanang ang pagbabago ng anyo ay hindi kailanman makakabura sa mga peklat na iniwan ng isang traidor na pag-ibig? Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng maliit na klinika ni Dr. Gabriel ay tila isang walang katapusang pakikipagtuos sa pagitan ng katawan at ng sakit. Para kay Clarissa, ang hapdi ng mga bagong tahi sa kanyang mukha ay hindi lamang isang pisikal na pasakit, kundi isang paalala ng bawat sandaling hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Ang mga gabi ay ang pinakamahirap. Doon siya binabalikan ng mga alaala ng apoy, ng malamig na tingin ni Marco at ng huling pintig ng puso ng kanyang anak na tila isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Isang gabi, habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bubungan, nilalagnat si Clarissa dahil sa impeksyon. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hirap. Sa kanyang panaginip,
Tinatawag niya ang kanyang sanggol. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa hangin. Naramdaman niya ang isang malamig na bimpo na dumampi sa kanyang noo, kasunod ng isang mainit at matatag na kamay na humawak sa kanyang nanginginig na daliri. Nandito lang ako, Clarissa. Huwag kang matakot. Ang boses ni Gabriel ay mahinahon. Tila isang lunas na unti-unting kumakalma sa kanyang nagkakagulong isipan. Idinilat ni Clarissa ang kanyang mga mata at nakita ang pagod na mukha ng doktor sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara. Sa kabila ng kanyang sariling mga pinagdaraanan, naroon si Gabriel, hindi natutulog upang matiyak na hindi siya muling mawawala sa dilim. Sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Clarissa. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang pakiramdam ng tunay na pag-aalaga, ang uri ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit at hindi nanunumbat. Bakit mo ito ginagawa, Doc? Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang taong wala ng muka at wala ng silbi? Tanong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pag-aalinlangan. Tumitig sa kanya si Gabriel, Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at paghanga. Dahil sa mundong puno ng mga taong marunong lang manira, gusto kong patunayan na mayroon pang natitirang ganda sa pagbuo muli. You are not useless, Clarissa. You are a survivor. At ang mga sugat mo, sila ang magpapaalala sa iyo na mas matigas ka pa sa anumang bakal. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang isang kutsara ng maligamgam na lugaw at maingat na itinapat sa bibig ni Clarissa. Ang bawat subo ay puno ng pasensya, isang tahimik na pangako na hindi niya ito iiwan hanggang sa muli nitong mahanap ang kanyang lakas. Ito ang kanilang golden moment, isang tagpo kung saan ang dalawang sugatang kaluluwa ay nagtatagpo sa gitna ng sakit upang magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Habang nangyayari ito sa klinika, sa kabilang panig ng lungsod, ang dinhigan ng mga Monteclaro ay puno ng halakhak at ingay ng mga mamahaling baso na nagtatamaan. Si Diana ay nakaupo sa paboritong upuan ni Clarissa, suot ang isa sa mga mamahaling kwintas na iniwan nito. Marco, darling, ang tagal naman yata ng paglipat ng mga titulo ng lupa. I can't wait to turn that boring hospital into a luxury hotel. Maktol ni Diana habang sinusuri ang kanyang bagong manicure. Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagkainis, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. Patience, Diana. Ang lahat ng pag-aari ni Clarissa ay sa atin na. Konting pirma na lang sa board meeting at tuluyan ng mabubura ang pangalang Monteclaro sa kasaysayan ng medisina. Let that woman rot in her grave habang tayo ang nagpapakasasa sa pinaghirapan ng tatay niya. Hindi alam ni na Marco at Diana na sa isang madilim na silid, ang babaeng itinuring nilang patay ay unti-unti nang bumabangon. Ang bawat araw ng pag-aalaga ni Gabriel ay naglalagay ng panibagong layer ng bakal sa puso ni Clarissa. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbabalik ng mukha. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad na kinuha mula sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang araw na parehong kinatatakutan at hinihintay ni Clarissa. Dahan-dahang tinanggal ni Gabriel ang huling patong ng gasa na bumabalot sa kanyang mukha. Ang bawat ikot ng benda ay tila isang segundo ng kawalang katiyakan. Nang tuluyan ng mahulog ang huling tela, na natiling nakapikit si Clarissa. Ang kanyang mga pilikmata ay nanginginig sa takot. Idilat mo ang mga mata mo, Isabella, bulong ni Gabriel. Dahan-dahang idinilat ni Clarissa ang kanyang mga mata at tumingin sa salamin na hawak ng doktor. Ang tumambad sa kanya ay hindi ang halimaw na kanyang inaasahan, kundi isang mukha na kasing talim ng sining at kasing ganda ng isang pangako. Ngunit sa likod ng bagong kagandahang iyon, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan habang nakikita ang sariling refleksyon. Kaya ba ng bagong mukhang ito na itago ang puot na naglalayab sa kanyang mga mata?
o ang kagandahang ito ang magiging mitya ng sarili niyang kapahamakan kapag muli siyang humarap sa mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Patay na si Clarissa, ang babaeng naniwala sa mga pangako at nangarap ng isang payak na tahanan, ay kasama ng ibinaon ng kanyang anak sa ilalim ng malamig na lupa. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na binibigkas ni Isabela sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ng isang estrangherong may matatalim na mata at kasing kinis ng porselana ang balat. Wala na ang bakas ng hapdi, wala na ang bakas ng apoy. Ngunit sa bawat pagkurap niya, ang nakikita niya ay ang sarili niyang puntod na may nakaukit na pangalang Clarissa Monteclaro, isang kasinungalingang binuo ni Marco upang itago ang kanyang krimen. Sa loob ng sumunod na 2 taon, hindi lamang ang mukha ni Isabela ang hinubog ni Dr. Gabriel. Tinuruan siya ng doktor kung paano gamitin ang katahimikan bilang sandata, kung paano magbasa ng takbo ng isip ng mga taong sakim, at kung paano muling itayo ang isang imperyo mula sa mga guho. Si Gabriel, na dating malamig at malayo, ay naging anino ni Isabela. Siya ang nagturo sa kanya ng sining ng pamumuhunan at ang tamang timpla ng bagsik at ganda na kailangan niya upang mapabagsak ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Remember, Isabela, ang galit ay parang apoy. Kapag hindi mo ito kinontrol, ikaw ang unang tutupukin nito. Use it as fuel, not as a blaze. Paalala ni Gabriel habang pinapanood si Isabela na matikas na naglalakad sa loob ng silid. Ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at tiwala sa sarili. Lumingon si Isabela sa doktor. Ang kanyang mga mata ay may halong pasasalamat at isang uri ng determinasyon na hindi matitibag. I'm ready, Gabriel. Handa na akong bawiin ang pangalang Monteclaro. Kahit na ang mukhang gamit ko ngayon ay hindi na ang mukhang ibinigay sa akin ng mga magulang ko. Habang naghahanda si Isabela sa kanyang pagbabalik, ang balita tungkol sa Monteclaro Medical Group ay patuloy na bumabagsak. Sa ilalim ng pamumuno ni Marco, ang ospital na dating simbolo ng pag-asa ay naging pugad ng korupsyon at kapabayaan. Si Diana, na walang alam sa negosyo kundi ang maglustay ng pera, ay naging pasanin ni Marco. Ang kanilang mga pag-aaway ay madalas na naririnig ng mga katulong sa mansyon, mga sigawan ng panunumbat at pagsisisi, na tila ba ang laso ng kanilang nakaraan ay unti-unti na silang kinakain ng buhay. Isang araw bago ang kakanyang pag-alis patungong Manila, binisita ni Isabela ang sementeryo sa ilalim ng takip silim. Tumayo siya sa harap ng sarili niyang puntod. Ang hangin ay malungkot na humihipan sa mga dahon ng puno sa paligid. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. Clarissa, pumatay man sila ng isang tao, hindi nila kayang patayin ang katotohanan. I will make them crawl for mercy, just like how I crawled in that fire. Bago siya tuluyang umalis, lumapit si Gabriel sa kanya. May hawak itong maliit na kahon. Nang buksan ito ni Isabela, nakita niya ang isang hairpin na may hugis ng bulaklak ng fire tree. Pula, matapang, at maganda. Dahan-dahan itong ikinabit ni Gabriel sa kanyang buhok. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Isabela. Nag-iiwan ng isang kislap ng kuryente na nagpabilis sa tibok ng puso ng babae. Ang fire tree ay namumukadkad sa gitna ng matinding init. Gaya mo, Isabela, bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay puno ng isang emosyong hindi niya magawang ipahayag sa salita. Huwag mong hahayaang mawala ang liwanag sa iyong mga mata. Dumating ang gabi ng malaking gala ng mga negosyante sa Manila. Ang lahat ng matatunog na pangalan sa industriya ay naroroon, kabilang ang mag-asawang Marco at Diana na pilit na itinatago ang kanilang paghihikahos sa likod ng mga hiram na alahas. Ang bulwagan ay puno ng ingay ng mga usapan at tunog ng mararangyang damit na sumasayad sa sahig. Biglang tumahimik ang paligid ng ang pintuan ay bumukas at ang Master of Ceremonies ay nag-anunsyo sa mikropono. Ladies and gentlemen, let us welcome the representative of the Spanish investment firm, the woman who holds the future of our industry,
Miss Isabella Valeriana. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, humakbang papasok ang isang babaeng ang ganda ay tila isang sumpa. Si Isabella ay nakasuot ng isang mahabang pulang damit na tila bumabalot sa kanya gaya ng apoy. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na kapangyarihan na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Marco, na tila estatwang nakatitig sa kanya. Ang baso ng alak sa kamay nito ay bahagyang nanginginig. Habang naglalakad si Isabella palapit sa gitna ng bulwagan, isang nakabibinging katanungan ang bumalot sa isipan ni Marco. Isang pakiramdam na tila ba nakakita siya ng isang multo na nagmula sa kanyang pinakamasamang panaginip. Sino ang babaeng ito na may mukha ng isang reyna, ngunit may mga matang tila nakakakilala sa bawat lihim na ibinaon ko sa limot? Ang bawat yabag ni Isabella sa makintab na sahig ng bulwagan ay tila isang ritmong nagpapatahimik sa ingay ng paligid. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ang bawat hininga ay tila napatigil sa ganda ng babaeng naglalakad nang may tiwala sa sarili na kasing talim ng isang espada. Sa kanyang likuran, si Dr. Gabriel ay nananatiling nakamasid. Ang kanyang mga mata ay nagsisilbing proteksyon habang pinapanood ang kanyang obra maestra na pumasok sa kuta ng mga kaaway. Si Marco ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak na hawak niya ay bahagyang nanginginig. Ang likido sa loob nito ay lumilikha ng maliliit na alon na sumasalamin sa kaguluhan ng kanyang isipan. Mayroon sa mga mata ni Isabella na tila humuhukay sa mga lihim na matagal na niyang ibinaon. Ang paraan ng pagtindig nito, ang bawat kumpas ng kamay, lahat ay tila pamilyar. Ngunit ang ganda nito ay masyadong banyaga para sa kanyang alaala. Darling, who is she? Sobrang feeling reyna naman ang dating niya. Bulong ni Diana, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding selos habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat detalye ng suot ni Isabella. Mula sa pulang tela na bumabalot sa katawan nito hanggang sa kumikinang na hiyas sa kanyang buhok. Hindi siya pinansin ni Marco. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang pasulong, pilit na binabalot ang kanyang sarili ng maskara ng isang matagumpay na negosyante. Miss Isabella Valeriana, it's a great honor to meet you. I am Marco Monteclaro, the CEO of Monteclaro Medical Group. Nabalitaan namin ang inyong pagdating at hindi kami makapaniwala na ang kinatawan ng pinakamalaking investment firm sa Espanya ay ganito kaganda. Huminto si Isabella sa harap ni Marco. Isang malamig at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mr. Monteclaro, I've heard so much about you and about your hospital. Sabi nila, ang Monteclaro Medical ay nangangailangan ng isang milagro upang hindi tuluyang lumubog. Is that true? Ang diretsahang tanong ni Isabella ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Marco. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi sa hiya, ngunit mabilis niya itong itinago sa pamamagitan ng isang pilit na tawa. Well, every great empire faces challenges, Miss Isabella. Pero naniniwala ako na sa tamang partner, mas lalo kaming magiging matatag. We have the legacy, you have the capital. It's a perfect match. Lumingon si Isabella kay Diana, na tila ba ngayon lamang niya napansin ang presensya nito. At sino ang babaeng ito na nakasabit sa braso mo, Mr. Monteclaro? Is she your secretary? Muntik nang mapatili si Diana sa galit. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng damit ni Isabella. I am his wife, Diana Monteclaro, at ang suot ko ay mula sa huling collection ng isang sikat na designer sa Paris. Baka hindi mo alam. Tiningnan ni Isabella si Diana mula ulo hanggang paa nang may bahid ng pangungutya. Wife? Oh, I see. Forgive me. Akala ko kasi ay isa ka sa mga tauhan niya dahil sa paraan ng pagtrato niya sa'yo.
And the dress. It's nice, although I believe I saw that exact same design sa isang bargain shop sa Madrid last year. Maybe the designer has a mass market line? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mahihinang tawa ay tila mga tinik na bumaon sa balat ni Diana. Napahiya at nanginginig sa galit. Wala siyang nagawa kundi ang kumapit ng mas mahigpit kay Marco. Huwag nating pansinin ang mga biro ni Miss Isabella, Diana. Singit ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo habang nakatingin kay Isabella. Ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa dignidad ng kanyang asawa. Miss Isabella, baka naman maaari nating pag-usapan ang posibleng investment sa isang mas pribadong lugar. I want to show you the potential of our group. Ito ang golden moment ni Isabella. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Marco na tila hindi mapakali. Ang pawis sa noo nito sa kabila ng lamig ng aircon at ang matinding desperasyon sa mga mata nito. Ito ang lalaking itinuring niyang mundo noon, ang lalaking pumatay sa kanyang anak. At ngayon ay narito, namamalimos ng pansin mula sa kanya. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay mas matamis pa sa anumang alak na kanyang natikman. I'm a very busy woman, Mr. Monteclaro. Sagot ni Isabella. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. I don't just give my money to anyone. I invest in people I can trust. Can I trust you, Marco? Ang pagtawag ni Isabella sa kanyang pangalan ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa buong katawan ni Marco. Tila ba may isang kwerdas sa kanyang alaala na biglang napatid. Of course, Miss Isabella. Higit pa sa lahat, mapagkakatiwalaan ako. Name your price, name your conditions. Huminga ng malalim si Isabella at tiningnan ng malayo kung saan nakatayo si Gabriel na tila isang tahimik na bantay. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang laro at ang bawat hakbang niya ay dapat na maging tumpak upang hindi siya mahulog sa sarili niyang bitag. All right, wika ni Isabella. But I don't talk business in hotels or offices. I want to see the environment of the people I work with. Why don't you invite me to your home? I want to see the Monteclaro Mansion. Doon natin pag-usapan ang kinabukasan ng inyong kumpanya. Natigilan si Marco. Ang Monteclaro Mansion ay ang lugar kung saan nangyari ang trahedya. Ang lugar kung saan ibinaon niya ang bawat bakas ni Clarissa. Ang ideya ng pagdadala ng isang banyaga sa loob ng bahay na yon ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso. Ngunit nang makita niya ang malamig na ganda ni Isabella at ang pangako ng bilyong piso na magliligtas sa kanya, ang takot ay mabilis na naglaho. It would be an honor, Miss Isabella. Sagot ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Dinner at the mansion tomorrow night. We will prepare everything for you. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mukha ni Isabella habang tinitingnan ang papalayong bulto ni na Marco at Diana. Babalik siya sa lugar kung saan siya sinunog. Babalik siya sa lugar kung saan kinuha ang lahat sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima na iiyak sa dilim. Handa na kaya siyang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan? O ang muling pagtapak sa bahay na yon ang magpapatunay na ang kanyang bagong mukha ay hindi sapat upang pagtakpan ang isang pusong punong-puno pa rin ng mga sugat? Ang bawat hakbang ni Isabella papasok sa bakuran ng mansyon ng mga Monteclaro ay tila isang pagtapak sa mga nagbabagang uling na matagal na niyang iniwasan. Ang mga puno ng nara na dati ay nagbibigay ng lilim sa kanyang masasayang hapon ay tila ba naging mga higanting bantay na sumasaksi sa kanyang pagbabalik. Ang hangin ay may dalang amoy ng sampagita. Ngunit para kay Isabella, ang tanging nalalasahan niya ay ang pait ng usok at ang amoy ng nasunog na pangarap. Welcome to our humble home, Miss Isabella. Ang boses ni Marco ay puno ng pagkukunwari habang iginigiya siya sa loob ng malawak na salas. Ang mga chandelier ay naglalabas ng isang madilaw at marangyang liwanag. Ngunit sa mga mata ni Isabella, ang bawat sulok ng bahay na yon ay may bakas ng dugo at luha. Si Diana ay naroon din, nakasuot ng isang hapit na damit na kulay lila. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga diamante
na alam ni Isabela na binili gamit ang pera ng kanyang pamilya. We prepared a special French cuisine for tonight, Miss Isabella. I personally chose the wine. Mayabang na wika ni Diana habang itinuturo ang isang malaking painting na nakasabit sa gitna ng salas. And this? It's a masterpiece I bought from an auction in Italy. Bagay na bagay sa aristokratikong vibe ng bahay na ito, di ba? Lumapit si Isabella sa painting. Tiningnan ito ng ilang segundo nang walang anumang emosyon bago bumaling kay Diana. Italian auction? That's interesting. Dahil ang brushwork at ang kalidad ng canvas ay tila ba nagmula lamang sa isang hamak na tindahan sa gilid ng kalsada. It's a common imitation, Miss Diana. Just like some people who try so hard to look like they belong in a world that wasn't built for them. Ang mukha ni Diana ay tila ba binuhusan ng asido sa tindi ng hiya. Ang kanyang mga labi ay nanginig ngunit wala siyang mahanap na salitang maisasagot sa harap ng malamig na awtoridad ni Isabela. Napansin ni Isabela ang pasimpleng pag-irap ni Marco sa kanyang asawa. Isang senyales na ang binhi ng pagkainis ay nagsisimula na ring tumubo sa puso ng lalaki. Habang naghahapunan, sinimulan ni Isabela ang kanyang laro ng manipulasyon. You know, Mr. Monteclaro, my firm is looking for a partner who is focused and decisive. Ang problema sa maraming negosyante ngayon, masyado silang madaling madistract ng mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, like family drama or inexperienced partners who think they can run a business just because they know how to spend money. Tumangutango si Marco. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mukha ni Isabela. I totally agree, Miss Isabella. My business is my priority. At kung meron mang nagiging sagabal sa aking pag-unlad, marunong akong mag-alis ng mga venerable parts. I am a leader who knows how to cut ties when necessary. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol ni Marco kay Diana na tila ba isang babala. Nadama ni Isabela ang tensyong bumabalot sa mag-asawa, isang lamat na dahan-dahang lumalaki sa bawat salitang kanyang binibitawan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tahimik na pagdududa na unti-unting sumisira sa isang relasyong binuo sa kasalanan. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari si Isabela na kailangan niyang gumamit ng palikuran. Ngunit sa halip na tumuloy doon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng kusina. Huminto siya sa may pintuan, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa gilid ng hamba. Doon, sa ilalim ng bagong pintura, nararamdaman pa rin niya ang magaspang na bahagi ng kahoy na bahagyang naagnas ng apoy. Ito ang golden moment na nagpabalik sa lahat. Naalala niya ang pakiramdam ng mainit na mantika, ang halakhak ni Diana, at ang malamig na likod ni Marco habang papalayo. Isang giit ng sakit ang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit agad niyang pinalitan ito ng isang matigas na paninindigan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sariling balat. Tila ba tinitiyak na ang peklat sa kanyang puso ay mas matibay na ngayon kaysa noon. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang silid-aklatan ni Marco. Alam niyang doon itinatago ng lalaki ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kumpanya. Dahan-dahang kumilos ang pinto, lumilikha ng isang mahabang tunog na tila ba isang babala mula sa nakaraan. Mabilis na pumasok si Isabela sa loob. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na pumapasok sa bintana. Hinanap niya ang vault sa likod ng malaking cabinet. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at bihasa sa sining ng pagtatago. Nakita niya ang isang folder na may tatak ng Monteclaro Medical Group, puno ng mga transaksyong hindi dumaan sa tamang proseso. Habang binubuksan niya ang folder upang kumuha ng litrato gamit ang kanyang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa paligid. Ang katahimikan ng silid ay biglang naputol nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng hawakan ng pinto mula sa labas. Isang mabigat na yabag ang tumigil sa tapat ng silid. At kasunod nito ay ang boses ni Marco na puno ng suspisyon. Miss Isabella,
Sigurado ka bang hindi ka naliligaw sa loob ng sarili kong bahay? Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang anino ni Marco ay humaba sa sahig ng silid-aklatan, habang si Isabela ay nakatayo sa gitna ng dilim. Hawak ang ebidensyang maaaring magpabagsak sa imperyong kinatatayuan nila. Ang bawat pintig ng puso ni Isabela ay tila isang mabilis na tambol na pilit niyang pinatatahimik sa loob ng kanyang dibdib. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto ng silid-aklatan, mabilis niyang itinago ang kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na pitaka at humarap kay Marco nang may kalmado at mapang-akit na ngangiti. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang kanyang perpektong balat na tila walang anumang itinatagong lihim. Mr. Monteclaro, forgive me. Ang boses ni Isabela ay malumanay. Kasing tamis ng pulot ngunit kasing lamig ng asero. I was just looking for a place to breathe. Ang iyong salas ay medyo suffocating, lalo na sa dami ng mga pekeng dekorasyon na ipinagmamalaki ng iyong asawa. I didn't know that entering your library would be considered a crime. Bahagyang natigilan si Marco, ang suspicion sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng paghanga habang pinagmamasdan ang tindig ni Isabela. Sa gitna ng dilim, ang kanyang pagiging defensive ay tila naglaho na bulag ng ganda at awtoridad ng babaeng nasa harap niya. Hindi naman sa ganoon, Miss Isabela. I just thought, baka may hinahanap ka na hindi ko alam. This room is private, and I only allow people I trust to be here. Lumapit si Isabela ng isang hakbang, sapat na upang maramdaman ni Marco ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Trust is earned, Marco, and right now, I am still deciding if your company is worth my trust and my money. Isang mabilis na paghinga ang kumawala kay Marco. Tila ba ang presensya ni Isabela ay nagtatanggal ng kanyang kakayahang mag-isip ng tama. I understand. Let's go back to the dining area. Baka hinahanap na tayo ni Diana. Habang pabalik sila sa salas, dumaan sila sa madilim na bahagi ng pasilyo malapit sa kusina. Doon, nakita ni Isabela ang isang matandang babae na nakayuko at pilit na kinukuskos ang sahig na may mantsa ng natapong alak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang likod ay tila ba nabuktot na sa bigat ng mga taon ng paglilingkod. Ito si Nana Rosa, ang buemina, nag-alaga kay Clarissa mula nang siya ay isilang, ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya sa loob ng bahay na ito. Eksaktong pagdaan nila ay ang paglabas ni Diana mula sa kusina. May hawak na baso ng tubig at isang mukhang punong-puno ng pagmamataas. Yu, matandang hukluban. Bakit ang bagal mo? Kanina pa yang mantsa na yan. Hindi mo pa rin maalis. You're useless. Talaga bang gusto mong palayasin kita sa kalsada? Dinuraan ni Diana ang sahig sa tapat ni Nana Rosa. Isang insultong nagpabilis sa daloy ng dugo ni Isabela sa galit. Nakita niya ang pagtulo ng luha mula sa malalabong mata ng matanda. Ngunit nanatili itong tahimik. Sanay na sa pang-aapi ng bagong may-ari ng mansyon. Hindi nakapigil si Isabela. Huminto siya at dahan-dahang lumapit. Wait! Wika niya. Ang kanyang tinig ay tila isang babala mula sa langit. Is this how you treat the people who work for you, Miss Diana? It reflects a lot about your character. Sa negosyo, ang taong hindi marunong rumespeto sa maliit ay hindi kailanman pagkakatiwalaan sa malaki. She's just a servant, Isabela. Huwag mo siyang intindihin. Sagot ni Diana. Pilit na itinatago ang kanyang pagkahiya sa likod ng isang pilit na tawa. Yumuko si Isabela at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Nana Rosa upang tulungan itong tumayo. Ang bawat daliri ni Isabela ay tila ba nagpapadala ng isang lihim na mensahe. Ito ang kanilang golden moment. Sa sandaling magkadampi ang kanilang balat, naramdaman ni Nana Rosa ang isang pamilyar na init. Isang paraan ng pagpisil sa kamay na tanging si Clarissa lamang ang gumagawa noon kapag gusto nitong maglambing sa kanyang yaya. Tumingin si Nana Rosa sa mga mata ni Isabela.
Ang mga mata na dati ay puno ng kislap ng kabataan ay puno na ngayon ng lalim at puot. Ngunit naroon pa rin ang katiting na liwanag na tanging isang ina o isang yaya lamang ang makakakilala. Ang matanda ay sininghap ang hangin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig habang binibigkas ang isang pangalan sa kanyang isipan na hindi niya kayang ilabas sa kanyang bibig. Huwag po kayong magpapagod, Nana. Ang mga mantsa sa sahig ay madaling linisin, ngunit ang mga mantsa sa kaluluwa ay habang buhay na mananatili. Bulong ni Isabela. Sapat na upang marinig lamang ng matanda. Iniwan ni Isabela ang mag-asawa at mabilis na lumabas ng mansyon patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel sa malayo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pinagsamang lungkot at determinasyon. Ang pagkikita nila ni Nana Rosa ay muling nagbukas ng isang sugat na akala niya ay tuyo na. Ngunit nagbigay din ito sa kanya ng isang mahalagang kakampi. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, si Nana Rosa ay nanatiling nakatayo sa pasilyo, nakatingin sa direksyon ng pintuan. Hawak-hawak niya ang kanyang kamay na hinawakan ni Isabela. Tila ba iniingatan ng isang kayamanang muli niyang natagpuan. Ngunit sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Diana. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang kakaibang kilos ng matanda. Isang malaking pagdududa ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na maaring maging mitya ng panibagong panganib para kay Isabela. Ano ang nakita ni Diana sa mga mata ni Nana Rosa na nagdulot sa kanya ng ganitong matinding kaba at hanggang kailan kayang panindigan ni Isabela ang kanyang pagpapanggap bago siya muling maipit sa sarili niyang nakaraan? Ang dilim sa loob ng silid-aklatan ay tila ba lalong kumapal dahil sa bigat ng hinalang nararamdaman ni Diana. Habang wala si Marco, dahan-dahan niyang hinalughog ang bawat drawer, bawat siwang ng cabinet, hanggang sa matagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang papeles. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang mga pahina nito. Doon, tumambad sa kanya ang mga dokumento ng isang lihim na bank account sa ibang bansa at ang plano ni Marco na ilipat ang lahat ng natitirang ari-arian ng Monte Claro sa ilalim ng pangalan nito lamang. Hayop ka, Marco! Bulong ni Diana. Ang kanyang boses ay garalgal sa galit at takot. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, matapos nating mapatay si Clarissa, balak mo pala akong iwan sa kalsada. Hindi alam ni Diana na ang bawat galaw niya ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kinabukasan, tumanggap si Diana ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasaad na ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa isang mamahaling restaurant kasama si Isabela at may dalang isang regalong hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa loob ng isang pribadong silid sa restaurant, nakaupo si Isabela habang pinagmamasdan si Marco na tila isang asong nagmamakaawa. Inilabas ni Marco ang isang maliit na pilus na kahon at dahan-dahang binuksan ito upang ipakita ang isang kumikinang na brilyanteng kwintas. Miss Isabela, please accept this as a token of my sincerity. Alam kong medyo naging magulo ang ating unang pagtatagpo dahil sa asawa ko. Pero gusto kong malaman mo na ikaw lang ang prioridad ko ngayon. Ang investment mo ang magliligtas sa akin at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Kahit na ang talikuran ng iyong asawa, Marco? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na bitag. Si Diana. She's just a face, Isabela. Isang pagkakamali na kailangan kong tiisin. Sagot ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid nang may matinding lakas. Pumasok si Diana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo dahil sa tindi ng kanyang pagmamadali. Sabi ko na nga ba, niloloko mo ako, Marco. Ibinibigay mo ang pera natin sa babaeng ito habang pinaplano mong iwan ako. Mabilis na tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng uling sa tindi ng hiya at galit. Diana, what are you doing here?
You're embarrassing me. Embarrassing you? Ikaw ang nakakahiya. Magnanakaw ka. Pinagtaksilan mo ako. Sigaw ni Diana at sa gitna ng kanyang pagkapuot, sinubukan niyang hablutin ang kwintas mula sa mesa. Ang mabilis na pag-angat at pagbaba ng palad ni Marco ay tumama sa pisngi ni Diana. Isang malakas na epekto na nagpalingon sa ulo ng babae sa sobrang lakas. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasunod ng isang nakabibinging katahimikan. Tumigil ka na, Diana. Wala kang silbi. Pabigat ka lang sa buhay ko. Ang mga salitang binitawan ni Marco ay tila isang echo mula sa nakaraan, ang eksaktong mga salitang sinabi niya kay Clarissa bago ang trahedya. Napaupo si Diana sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi habang tinitignan si Marco ng may halong gulat at matinding sakit. Sa kabilang banda, si Isabela ay nanatiling nakaupo, tahimik na pinagmamasdan ng eksena habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Ang panunood sa dalawang taong sumira sa kanyang buhay na nagkakagulo ngayon ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kasiyahang kasing talim ng isang kutsilyo. I think you two need some time to talk, wika ni Isabela ng may kalmado at malamig na boses. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at lumakad palabas ng silid nang hindi man lang nililingon ang naghihingalong relasyon ng dalawa. Sa labas ng restaurant, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Nang pumasok si Isabela sa loob, naroon si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lalim. Hindi nagsalita ang doktor. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniandar ang sasakyan habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bintana. Lumilikha ng mga maliliit na guhit ng tubig na tila mga luhang dumadaloy. Nadama ni Isabela ang biglang pagbaba ng kanyang enerhiya. Ang tensyon ng kanyang paghihiganti ay pansamantalang napalitan ng isang malalim na pagod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Pinipisil ito ng bahagya upang ipadama ang kanyang suporta. You did well, Isabela. Pero huwag mong hayaang kainin ng puot ang puso mo. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Salamat, Gabriel. Bulong ni Isabela, habang ang init ng katawan ng doktor ay unti-unting pumapawi sa ginaw na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Isabela ang reyna ng paghihiganti, kundi si Clarissa na muling nakahanap ng isang balikat na masasandalan. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa madilim na kalsada, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot ang gumapang sa puso ni Isabela. Kahit na nagkakagulo na sina Marco at Diana, alam niyang ang isang nasugatang hayop ay mas lalong nagiging mapanganib. Ano ang gagawin ni Diana matapos siyang saktan ni Marco? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng nawalan na ng lahat upang protektahan ang kanyang sarili mula sa katotohanang matagal na niyang itinatago? Ang halaga ng isang prinsipyo ay madalas na nasusukat sa sandali ng matinding kagipitan, kung saan ang bawat desisyon ay may kapalit na masakit sa damdamin. Para kay Dr. Gabriel, ang maliit na klinika na kanyang itinayo sa dulo ng eskinita ay hindi lamang isang gusali. Ito ang kanyang kanlungan, ang saksi sa bawat luhang pinatuyo niya at bawat sugat na kanyang pinagaling. Ngunit sa ilalim ng dilim ng gabi, ang katahimikang ito ay binasag ng pagdating ng isang lalaking ang mga mata ay puno ng katusuhan. Isang tamtutu na inupahan ni Diana sa gitna ng kanyang pagkapuot ang lumitaw sa pintuan ni Gabriel. Inilatag nito ang isang serye ng mga larawan sa ibabaw ng mesa. Mga larawan ni Isabela bago ang operasyon, ang mga talaan ng medisina na dapat ay nananatiling lihim at ang katotohanang mag-uugnay kay Clarissa Monteclaro sa bagong reyna ng negosyo.
Isang malaking halaga, Dok, at mananatiling tikom ang bibig ko. Ang boses ng tamtu ay tila isang ahas na bumubulong sa hangin. Kung hindi, bukas na bukas din, alam na ni Marco Monteclaro kung sino talaga ang babaeng pinapapasok niya sa kanyang buhay. Tinitigan ni Gabriel ang mga ebidensya. Ang kanyang unang naisip ay hindi ang sariling reputasyon, kundi ang kaligtasan ni Isabela. Alam niyang kapag nalaman ni Marco ang katotohanan sa ganitong paraan, ang lahat ng pinaghirapan ni Isabela ay maglalaho at muli itong malalagay sa panganib. Sa loob ng ilang oras na pakikipagtuos sa sariling budhi, isang mabigat na desisyon ang ginawa ni Gabriel. Ibinenta niya ang kanyang klinika, ang tanging pag-aaring nag-uugnay sa kanyang propesyon upang bayaran ang katahimikan ng tamtu. Nang malaman ni Isabela ang tungkol sa pagkawala ng klinika, mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na may halong matinding pag-aalala. Bakit, Gabriel? Bakit mo ibinenta ang klinika nang hindi man lang nagsasabi sa akin? I have the money. Bakit hinayaan mong mawala ang lahat ng pinaghirapan mo dahil lang sa pananakot ng isang lalaki? Hinarap siya ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Dahil ang klinika ay gamit lamang, Isabela. Pero ikaw ang buhay ko. Hindi ko hahayaang masira ang plano mo, hindi ko hahayaang masaktan ka muli. Dahil lang sa mga pagkakamali ng nakaraan. Pero hindi mo kailangang magsakripisyo ng ganito. Sigaw ni Isabela, ang kanyang boses ay garalgal, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. I'm doing this for revenge, Gabriel. I don't want you to get hurt in the process. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Isabela. Pinapawi ang panginginig ng mga ito sa pamamagitan ng init ng kanyang mga palad. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti, Isabela. Mula nang taobang ko ang mukha mo at nakita ang lakas sa iyong mga mata, naging bahagi na rin ako ng laban na ito. You are the most important patient of my life. At higit pa doon, ikaw ang babaeng gusto kong protektahan habang buhay. Sa ilalim ng malawak na kalangitan kung saan ang ulan ay nagsisimula, nang bumuhos ng malumanay, tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kalsada ay lumilikha ng isang malungkot ngunit magandang himig. Dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Isabela. Sapat na upang maramdaman nila ang tibok ng puso ng isa't isa na tila ba iisa na lamang ang ritmo. Mahal kita, Isabela, higit pa sa anumang prinsipyo, higit pa sa anumang klinika. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang panata na nakaukit sa hangin. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang sandali ng pag-amin na matagal na nilang ikinukubli sa likod ng mga plano at puot. Tumugon si Isabela sa pamamagitan ng pagyakap ng mahigpit kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng doktor. Hinahayaan ang sarili na maging marupok sa bisig ng tanging lalaking tumanggap sa kanya ng buong buo. Habang nagaganap ang madamdaming sandaling ito, sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay nakaupo sa kanyang silid-aklatan. Isang itim na sobre ang iniwan sa kanyang mesa ng isang hindi kilalang tao. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang isang liham na may mga salitang tila ba mga patalim na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang babaeng pinagkakatiwalaan mo ay may mukha ng isang reyna, ngunit ang kanyang mga mata ay pag-aari ng isang multo na matagal mo nang pinatay. Nanlamig ang buong katawan ni Marco habang binabasa ang bawat linya. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido, ang tila ba nagbabala ng isang darating na unos. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa papel hanggang sa magusot ito. Sino ang nagpadala? Iham na ito. At totoo nga ba ang hinalang unti-unting lumalamon sa katinoan ni Marco?
tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Isabela. Ang gabi ng pagkawasak ay hindi nagsimula sa isang bagyo, kundi sa isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa isang madugong dulo. Sa loob ng isang abandonadong bodega sa gilid ng pantalan, kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay nanunuot sa bawat siwang, nakagapos si Dr. Gabriel sa isang lumang silya. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi dahil sa mga pasa sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, nakatitig sa lalaking nasa kanyang harap. Si Marco ay dahan-dahang naglalakad sa paligid, may hawak na isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang uri ng kabaliwan na dulot ng desperasyon at takot. Sino ang mag-aakalang ang isang respetadong doktor ay magiging kasabwat ng isang multo? Ang boses ni Marco ay tila isang kaskas ng kutsilyo sa tuyong sahig. Nalinlang niyo ako. Pinaglaruan niyo ang kumpanya ko, ang buhay ko. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Isabela. Sa kabilang linya, ang boses ni Isabela ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding tensyon. Marco, nasaan si Gabriel? Huwag mong idamay ang taong walang kinalaman sa galit mo. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Gusto mo siyang makita? Pumunta ka rito sa lumang warehouse ng Monte Claro sa Pier 14. Isang pagkakamali lang, Isabela. O dapat ko bang sabihing Clarissa? Isang maling galaw at hindi na muling makakahawak ng scalpel ang bayani mo. Buhay ka pa pala, asawa ko. Bakit hindi mo sinabing nagbalik ka para saksakin ako sa likod? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila ba naging isang mabigat na pasanin. Pagkalipas ng ilang minuto, ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang huminto sa labas ng bodega ay nagpabatid ng pagdating ng reyna. Bumukas ang malaking pintuang bakal, lumilikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Pumasok si Isabela, ang kanyang pulang damit ay tila isang apoy sa gitna ng kadiliman. Hindi siya nanginginig, hindi siya umiiyak. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Isang biktima na naging manunubos. Nandito na ako, Marco. Pakawalan mo na siya. Wika ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng takot. Ang tapang mo na ngayon, Clarissa. Uyam ni Marco habang itinutulak ang silya ni Gabriel patungo sa gilid ng isang mataas na plataporma. Dahil ba sa bagong mukhang yan? O dahil sa lalaking ito na naging kanlungan mo habang ako ay nagdurusa sa kasalanang hindi ko naman ginusto? Mula sa anino, lumabas si Diana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at matinding selos. Marco, anong ibig sabihin nito? Sinasabi mo bang ang babaeng ito ay si Clarissa, ang babaeng pinatay natin? Lumingon si Isabela kay Diana, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh Diana, hanggang ngayon ba ay naniniwala ka pa rin na mahal ka ng lalaking ito? Na ikaw ang reyna ng kanyang buhay? Inilabas ni Isabela ang kanyang telepono at pinindot ang isang file. Ang boses ni Marco mula sa kanilang pagtataagpo sa restaurant noong nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Si Diana, she's just a face, Isabela. Isang pagkakamali na kailangan kong tiisin. Ang investment mo ang mahalaga sa akin, hindi ang babaeng yon. Ang bawat salitang lumabas sa recording ay parang mga kidlat na tumatama sa pagkatao ni Diana. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang saglit. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal, ang lalaking naging kasabwat niya sa krimen, ay itinuturing lamang siyang isang pagkakamali. Totoo ba ito, Marco? Ang tinig ni Diana ay naging isang matinis na bulong ng pagkapuot. Ginamit mo lang ako? Pinapatay mo ang asawa mo para sa pera. At ngayon ay itatapon mo ako dahil sa bagong mukha ng Clarissa na yan? Diana, tumahimik ka. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Marco. Ngunit huli na ang lahat. Nadama ni Isabela ang tensyon na tila ba isang kwerdas na malapit ng mapatid.
Tumingin siya kay Gabriel at sa gitna ng panganib, nakikita niya ang isang mabilis na pagtango mula sa doktor. Isang golden moment ng tiwala na hindi kailangan ng salita. Alam ni Isabela na sa sandaling ito, ang dalawang traidor ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nilang apoy. Dahan-dahang binunot ni Diana ang isang maliit na baril mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Itinutok niya ito kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang uri ng kabaliwan na wala nang balikan. Kung hindi ka mapapasakin, Marco, walang sino mang makikinabang sa'yo. Hindi ang Clarissa na yan, at lalong hindi ang pera ng mga Monteclaro. Ang huling nakita ni Isabela ay ang nanlilisik na mga mata ni Diana at ang pagpihit ng daliri nito sa gatilyo. Ang tunog ng isang matalim at nakabibinging pagputok ay bumitak sa katahimikan ng gabi, kasunod ng isang malamig na hangin na tila ba nagbabadya ng isang katapusan na walang sino man ang handang harapin. Sino ang tinamaan ng balang iyon sa gitna ng kaguluhan at magagawa pa bang iligtas ni Isabela ang tanging lalaking nagmahal sa kanya? Nang tapat bago ang lahat ay maging abo sa ikalawang pagkakataon, ang mabilis na pagbuga ng apoy mula sa dulo ng bakal na hawak ni Diana ay sinundan ng isang matalim na hapdi sa balikat ni Marco. Ang bala ay bahagyang sumadsad sa kanyang laman, sapat na upang magsabog ng kulay pulang likido sa kanyang puting barong at magpatumba sa kanya sa maruming sahig ng bodega. Ang tunog ng pagtama ng tingga sa pader pagkatapos lumusot sa balikat ni Marco ay tila isang huling babala mula sa langit na tapos na ang panahon ng kanilang panlilinlang. "Hayop ka, Diana! Papatayin mo talaga ako?" Ang hiyaw ni Marco ay puno ng sakit at matinding takot habang hawak-hawak ang kanyang sugat na tila isang hayop na nasukol sa sulok. Hindi pa nakakasagot si Diana nang ang paligid ng bodega ay biglang naliwanagan ng nagpapalit-palit na kulay ng asul at pula. Ang malakas na tinig ng mga awtoridad na nag-uutos na ibaba ang armas ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ng mga pulis ay mabilis na lumapit. Pinaliligiran ang lahat ng naroon sa loob ng isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit ang isang opisyal kay Diana at kinuha ang baril mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay tila ba ang huling hatol na matagal na niyang tinatakasan. "Siya ang may kasalanan! Siya ang bumaril sa akin!" Sigaw ni Marco habang itinuturo ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng desperasyon na iligtas ang sariling balat. At hindi lang yan, officer. Siya rin ang pumatay sa dating asawa ko. Siya ang nagtulak kay Clarissa sa apoy. Inutusan lang niya ako, tinakot niya ako. Ang pagtataksil ni Marco sa huling pagkakataon ay tila naging mitya ng huling pagsabog ng katinoan ni Diana. Humagulgol ang babae, isang tunog ng matinding pait at pagsisisi na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Magnanakaw ka, Marco. Wala kang utang na loob. Officer, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang kumuha ng pera ng mga Monteclaro at siya ang nag-iwan kay Clarissa para mamatay sa loob ng bahay. May mga ebidensya ako sa lahat ng pagnanakaw niya." Pinanood ni Clarissa ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay habang sila ay nagsasagutan at nagsisisihan sa harap ng batas. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila mga huling pako sa kanilang sariling kabaong. Walang galit sa mga mata ni Clarissa, tanging isang malalim na pagkapagod at isang uri ng katahimikan na tila ba ang isang malaking pasanin ay dahan-dahang inalis sa kanyang mga balikat. Dahan-dahang kinalaga ng mga pulis si Gabriel mula sa kanyang pagkagapos, sa kabila ng mga pasa sa kanyang mukha at ang panghihina ng kanyang katawan. Ang unang ginawa ng doktor ay ang tumayo at humarap kay Clarissa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikang bumabalot sa babae.
Ito ang kanilang golden moment. Walang salitang namagitan, ngunit sa isang mabilis na paggalaw, hinawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Clarissa at itinago ito sa loob ng kanyang malalapad na palad. Ang init ng kanyang balat ay tila isang pangako na ang lahat ng panganib ay natapos na. Humarap si Gabriel sa mga pulis. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing isang matatag na pader na nagpoprotekta kay Clarissa mula sa mapanuring mata ng mundo. Tapos na, Isabela. Tapos na ang lahat. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng ambon, ngunit puno ng pagmamahal. Habang idinadaan sa harap niya sina Marco at Diana upang isakay sa sasakyan ng pulis, tumigil ang mundo para kay Clarissa. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo at huling pag-asa na baka makuha pa niya ang awa ng babaeng minahal niya noon. Ngunit sinalubong ni Clarissa ang tingin nito nang may blankong ekspresyon. Isang mukhang walang galit, ngunit wala ring kapatawaran sa sandaling yon. Ang pagpikit ng pinto ng sasakyan ng pulis ay tila ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naglakad palabas ng bodega sina Clarissa at Gabriel. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Pagbalik sa mansyon ng mga Monteclaro upang kuhanin ang kanyang mga huling gamit, tumayo si Clarissa sa gitna ng silid-tulugan kung saan siya nangarap noon. Sa gitna ng katahimikan, tila ba naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin sa kanyang pisngi, isang haplos na tila nanggagaling sa isang maliit na kamay. Sa salamin ng kanyang aparador, isang anino ng isang munting bata ang tila ngumiti sa kanya bago ito dahan-dahang naglaho sa liwanag ng umaga. Isang patak ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Clarissa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpapalaya. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Sa pagharap niya sa isang bagong bukas, kaya ba niyang muling buksan ang kanyang puso para sa isang lalaking naging tanging liwanag niya sa dilim? O ang mga peklat ng nakaraan ay mananatiling isang hadlang sa kanyang ganap na paggaling? Lumipas ang isang taon na tila ba ang panahon ay naging isang mahusay na manggagamot, dahan-dahang tinatahi ang mga sugat ng kahapon upang maging mga peklat ng karangalan. Ang langit sa Manila ay kulay ginto sa ilalim ng papalubog na araw, nagbibigay ng isang mainit na liwanag sa bagong gusali ng Monteclaro Foundation, isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang nawalan ng anak. Wala na ang pangalang sumisimbolo sa korupsyon. Sa halip, ang bawat sulok ng gusali ay puno na ngayon ng pag-asa at bagong simula. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na parusa para kay Marco. Wala na ang kanyang mga mamahaling barong, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging kasama niya ay ang mga dingding na tila ba bumubulong ng bawat kasalanang kanyang ginawa. Sa kabilang dako, si Diana ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Ang kanyang dating magandang mukha ay tuyot na at puno ng pait. Sila ay buhay pa, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay matagal nang nakakulong sa isang bilangguan ng sarili nilang pagsisisi. Ang bawat sentimo na ninakaw nila ay naglaho na, at ang tanging natitira sa kanila ay ang alaala ng isang buhay na kanilang winasak. Para kay Clarissa, ang pagpatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Hindi niya pinatawad sina Marco at Diana dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Sa bawat pagbisita niya sa munting puntod ng kanyang anak, hindi na puot ang kanyang dala, kundi mga puting rosas at isang pangako na ang buhay na nawala ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Natutunan niyang yakapin ang kanyang bagong mukha, isang mukhang binuo ng sining at pagmamahal, isang mukhang nagsasabing ang ganda ay hindi lamang matatagpuan sa kinis ng balat, kundi sa tibay ng isang pusong tumitibok para sa kapwa.
Sa isang payak ngunit marangyang pagdiriwang sa dalampasigan, nakatayo si Clarissa habang ang dulo ng kanyang puting damit ay dahan-dahang hinahaplos ng maliliit na alon ng dagat. Ang amoy ng ngalat at sariwang hangin ay tila ba naglilinis sa huling bakas ng usok sa kanyang alaala. Sa kanyang tabi, nakatayo si Dr. Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya habang pinagmamasdan ang babaeng hindi lamang niya ginamot ang mukha, kundi maging ang buong pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Clarissa. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng may matinding pag-unawa. Handa ka na ba sa bagong kabanata ng buhay natin, Clarissa? Ang boses ng doktor ay puno ng malalim na animo. Tumingin si Clarissa sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang humahalik sa dagat. Handa na ako, Gabriel, dahil alam kong kahit anong unos ang dumating, hindi na ako mag-iisa sa dilim. Tinuruan mo akong makitang muli ang liwanag. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at dahan-dahang hinalikan ang peklat na bahagyang makikita sa gilid ng noo ni Clarissa. Isang munting marka ng kanyang pakikipaglaban. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng ganap na paggaling. Nadama ni Clarissa ang isang mainit na enerhiyang dumadaloy sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam ng pagiging buo na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw sa bawat pusong nakikinig. Ang apoy ay maaaring sumunog at sumira, ngunit ito rin ang nagpapatibay sa ginto. Ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa pagpabagsak sa kaaway, kundi sa pagtayo muli ng may dangal at pag-ibig pagkatapos ng bawat pagbagsak. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ang dalawang kaluluwang dati ay puno ng sugat, ay naglakad ng magkahawak kamay patungo sa isang kinabukasan na puno ng pangako. Ang kwento ni Clarissa Monteclaro ay hindi nagtapos sa abo, kundi sa isang maningning na bukang liwayway na kailanman ay hindi na muling magdidilim.